Pinanood ni Emmy kung paano iginala ni Ashton Blumentritt ang tingin sa paligid. Kitang-kita rin ang pagtataka sa mga mata nito, kung bakit siya dinala ng kanyang misis sa isang makipot na eskinita. Sa paligid ay makikita ang dikit-dikit na mga bahay. Masasalamin rin ang kahirapan sa lugar dahil sa tagpi-tagping sako, lumang tarpaulin at plywood na dingding ng bahay. Bilang lamang sa mga bahay na naroon ang gawa sa semento, at may maayos na bubong. What are we doing here? Puno ng pagtatakang bumaling siya sa babae. Dito tayo unang nagkita. Dito tayo nagkakilala. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang mapabuntong hininga, matapos suriin ang paligid. Aniya sa sarili, mahigit 10 taon na rin ang lumipas, ngunit bilang lamang sa daliri ang nagbago sa lugar. Ilan lamang sa mga bahay ang nabago ng anyo. Kung meron man siguro, kapansin-pansin ang pagbabago sa lugar, iyon ay ang pagkakaroon na ng maayos na lamppost. Dito tayo nagkakilala. Tila hindi makapaniwalang tanong ni Ashton. Kitang-kita rin ang pidgel na pagniwi sa mukha nito. How? Umawang ang labi ng babae. Upang magsalita sana, ngunit natigilan siya nang maunahan siyang magsalita ng isang pamilyar na tinig. Let me tell the story, Emmy. Parehong napunta ang tingin nila sa pinagmulan ng boses. Mula sa likuran ni Emmy, ay nakatayo ang isang matangkad na lalaki. May kaputian ang kulay ng balat nito. Sakto lang ang kapal ng kanyang kilay. Mahaba rin ang pilik mata nito at nagtataglay ng kulay kayumangging bilu mata. Indigo. Mahinang bulalas ni Emmy. Gumuhit naman ang tipid ng ngiti sa mamula-mulang labi ng binata. Bago pa umawang ang labi nito, ay naunahan na siya ni Ashton Blumentritt sa pagsasalita. So, you are Indigo. Walang kangiti-ngiting turan nito. Kaagad namang napunta ang tingin ng binata sa kanyang tiyuhin. Napalunok ito bago siya umimik. Uncle, pinakatitigan naman siya ni Ashton na tila sinusuri. Napatikhim si Emmy, dahilan upang sandaling mapabilang sa kanya si Ashton. Siya si Indigo, panganay mong pamangkin. Pinilit niyang ngumiti upang hindi maging awkward ang paligid. Allow me to tell to my uncle what happened before Emmy. Ilang sandaling natahimik at napatitig si Emmy kay Indigo, bago ito marahang tumango bilang pagsang-ayon. Pero hindi naman yata tamang dito tayo magkwentuhan. I suggest us to find the nearest restaurant here, suhestyon ni Indigo. Marahan namang tumango si Ashton Blumentritt. Nang magpatiuna si Dark Indigo palabas ng eskinita, ay kaagad namang lumapit si Ashton kay Emmy. Kumilos ang kamay nito, ay pumulupot sa baywang ng kanyang misis. Nagdesisyon silang sa pinakamalapit na 5-star restaurant na lamang sila mag-uusap. Nagkataon namang kaunti ang customer sa nasabing restaurant, kaya tamang-tama upang makapag-usap sila ng maayos. Habang kumakain sila, ay sinimulan ni Dark Indigo ang magkwento. Tahimik namang nakinig si Ashton. Hindi na rin nakisawsaw sa pagkukwento si Emmy, matapos siyang mawili sa pagkaing in-order ni Indigo para sa kanya. Ginawa mo iyon, Emmy? Tanong sa kanya ni Ashton matapos may kwento ni Dark Indigo ang ginawa niya noon, na pagliligtas sa kanila. Nagkataon lang na naroon ako sa lugar. Hinihintay ko noon ang pagdating ni Papa, titig na titig sa kanya si Ashton habang nagsasalita, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagkukwento. Nakatambay ako noon sa gilid ng saradong tindahan, nang marinig ko yung boses ng holdapper. Pinyunas ni Ashton ang gilid ng labi ni Emmy nang makita niya ang naiwang sos roon. Hinayaan naman siya ni Emmy, bago siya muling nagpatuloy sa pagsasalita. May nakita akong 2x2 noon, kaya naman agad kong kinuha iyon bago ako lumabas sa kinaroroonan ko. Gumuhit naman ang namamanghang ngiti sa labi ni Ashton Blumentritt. Wow! You are very amazing, Emmy. She is, sabat ni Dark Indigo na kanina pa napapasimangot, habang pinapanood sila. Nang ibaling ni Ashton ang tingin sa kanyang pamangkin ay muli itong nagsalita. Kaya nga pareho natin siyang nagustuhan, Uncle. Hindi naman naiwasan ni Ashton ang mapakunot noo sa sinabi ng kanyang pamangkin. What did you say? Bago pa makaimik si Indigo, ay napunta ang atensyon nila ang paghinto ng isang lalaki sa tabi ng mesang okupado nila. Nang mapunta ang tingin nila sa lalaki, ay bumungad sa kanila si Tadeo Miguero. Master, pinapusando na po kayo ng papa nyo. Kaagad namang tumikim si Emmy, upang makuha ang atensyon nila. Kailangan nang umalis ni Indigo.
Gumuhit ang pilit ng ngiti sa labi nito, at binigyan ng makahulugang tingin ang binata, "Di ba Indigo? May pupuntahan ka pa, di ba?" Ilang sandali naman siyang tinitigan ni Indigo, bago ito nagpasyang tumango. "Yes. I still have an appointment. Magkwentuhan tayo sa susunod, Uncle." Pinilit ni Emmy ang ngumiti sa kabila ng pagkabalisang nadarama. "Sige na, makakaalis ka na, kami na ang bahala sa bill." Nanatili namang tahimik si Ashton, tila ba nakalulong ito sa malalim na isipin. Tila naman tuod na hindi umalis si Tadeo sa kanyang kinatatayuan. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi naiwasan ni Emmy ang pagsimangot, habang nakatingin kay Tadeo. "Gaya po ng sabi ko kanina. Inutusan po ako ni Great Master." Hindi naman naiwasan ni Emmy ang mapainggos. "Hindi po safe dito. Kailangan na po nating umalis." Hindi na nagawang sagutin ni Emmy ang tinura ni Tadeo, nang biglang magsalita si Ashton Blumentritt. "Naalala kong naikwento mo noon na hindi dapat ako yung pakakasalan mo, kundi yung pamangkin ko." Hindi kakikitaan ng emosyon ang mukha nito, ngunit mahinahon naman ang pananalita nito. "And it was Indigo, right?" Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Emmy. "Tell me, Emmy, inagaw ba kita noon sa pamangkin ko?" Umawang ang labi ng babae upang tumutol sana, ngunit muling nagsalita ang kanyang mister. "I can see pain and hate in Indigo's eyes." Tila pinagpawisan ng malapot sa noo si Emmy. Hindi niya moari kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi lingid sa kanya na hindi maayos ang relasyon ng magtiyuhin, ngunit tila hindi pa siya handang sabihin iyon kay Ashton. "Nasaktan ko ba siya noon?" "Oo, Master. Siguradong nasaktan mo siya. Hindi lang ang puso niya, kundi pati na rin ang pride niya." Walang kengiting-iting sabat ni Tadeo. Bago pa makahuma si Emmy ay muli itong nagsalita. Ikakasal na dapat sila ni Lady Emmy noon. Pero bigla kang dumating sa mismong araw ng kasal at pinigilan sila. "Tado, hindi mo naman kailangang." Pinutol ni Tadeo ang kanyang sasabihin. "Sorry lady, pero dapat niyang malaman ang mga nangyari. Baka sakaling makatulong sa kanya to para makaalala na siya. Kung ganun, nasaktan ko pala ang pamangkin ko." Mauulinagan ang lungkot sa tinig nito. "Sabi ni Papa na sa loob ng pamilya ang posibleng may bukana sa nangyari sa akin." At tila tumigil ang mundo ni Emmy sa sunod nitong tinuran. "Could it be my nephew, Indigo?" "Hindi, Ashton. Hindi yun magagawa ni Indigo. Mabuting tao ang pamangkin mo." Naging dahilan iyon upang mapatingin sa kanya si Ashton, ngunit mabilis namang sumabat si Tadeo Miguero. "Pero may motibo pa rin si Young Master, Lady." Tila nagpantang ang tainga ni Emmy sa narinig. Tumalim ang titig nito, kasabay ng pagbaling niya ng tingin sa tauhan ng kanyang mister. "Una sa lahat, Tado, wala kang patunay na may kasalanan si Indigo. Magpakita ka muna ng ebidensya bago ka mambintang." Hindi nito naiwasan ang pagtaas ng kanyang tinig. Tila bigla niyang naramdaman ang pagkulo ng dugo niya sa lalaki. "Hindi ako nambibintang, lady. Sinasabi ko lang po ang posibilidad." Mahinahon ang bitaw ni Tadeo sa bawat salitang kanyang binitiwan, ngunit hindi pa rin naiwasan ni Emmy ang mapakuyom ng kamao. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ng lalaki, ngunit hindi pa rin ito nagpatinag. "Lady, alam ko pong naging mabuti ang pakikitungo sa iyo ni Young Master Indigo, pero huwag ka sanang maging bulag sa posibilidad." Nagngingit-ngit naman ang ngipi ni Emmy, kasabay ng kanyang pagtayo. "Hindi ako bulag o nagbubulag-bulagan sa katotohanan, Tado. Ang punto ko lang, magpakita ka muna ng ebidensya bago ka magsalita." Mariing wika nito. Mabilis namang tumayo sa pagkakaupo si Ashton, nang makita niya ang pamumula ng mukha ng kanyang misis dahil sa galit. "Tama na." Mahina niyang turan, kasabay ng pag-akbay niya sa kanyang misis. "Please relax. Pagsabihan mo si Tado. Nakakainis na kasi." Hinagod naman ni Ashton ang likod ng kanyang kabiyak. "Mabuti pa, uwi na tayo." Hinugot ni Ashton ang wallet sa kanyang bulsa, naglabas siya mula roon ng ilang lilibuhin, at saka iniabot iyon kay Tadeo. "Pay for our bill." Nang tanggapin ni Tadeo ang pera, kaagad na inalalayan ni Ashton si Emmy palabas ng restaurant. Walang imak namang nagpatyanod si Emmy, hanggang sa makarating at makapasok sila sa kanilang sasakyan. "Huwag kang maniniwala doon kay Tado. Maya-maya ay turan nito." Habang abala si Ashton sa pagkakabit sa kanyang seatbelt.
Hindi yun magagawa ng pamangkin mo. Kadugo mo yun, kahit galit sa'yo yun, hindi pa rin noon pagtatangkaan ang buhay mo. Marahan naman hinaplos ni Ashton ang kanyang pisngi, nang matapos nitong ikabit ang kanyang seatbelt. Relax, okay. Don't stress yourself too much about it. Baka mapano ang baby natin. Buntong hininga namang napasandal si Emmy. Nakakainis kasi si Tado eh. Bakit pa kasi bigla siyang dumating? Nasira tuloy ang araw ko. Nakasimangot nitong Turan, kasabay ng pagbaling nito ng tingin sa labas ng bintana. Don't worry, pagsasabihan ko si Tadeo. I will tell him to distance himself to you. Mahinahong Turan ni Ashton, kasabay ng pagbuhay nito sa makina ng sasakyan. Nang magsimula silang bumiyahe, ay namayani na ang katahimikan sa pagitan nila. Natuon ang atensyon ni Emmy sa labas ng bintana, samantalang inabala naman ni Ashton ang sarili sa pagmamaneho. Habang nasa biyahe sila, ay unti-unting hamupa ang galit na nadarama ni Emmy. Maayos na ang pakiramdam niya, nang makarating sila sa mansyon ng mga Villacorda. Ngunit hindi nito naiwasan ang mapairap, nang makita niya ang paghinto ng sasakyang minaneho ni Tadeo Miguero. Hindi naalis ang pagsimangot niya, kahit nang alalayan siya ng kanyang mister sa pagbaba ng sasakyan. Tama na ang pagsimangot, okay. Mahinahong tura ni Ashton, kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ng kanyang misis. Nagpabuga naman ng hangin si Emmy. Tara na sa loob Thunders. Ngunit natigilan si Ashton sa narinig. Mahina itong tumikim bago magsalita. Mauna ka na, susunod ako. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang napakunot noo. Mag-uusap lang kami saglit ni Tadeo. Lalong nalukot ang mukha ng babae sa narinig. Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa kanya. Kaagad namang hinawakan ni Ashton ang kanyang mga kamay. No, hindi ganon. May punto si Tadeo. Gusto ko marinig sa kanya mismo, kung bakit ganon na lamang ang pagdududa niya sa pamangkin ko. Tila dismayado namang napailing si Emmy. Kaagad din itong bumitaw sa pagkakahawak ng kanyang mister. Please, understand me Emmy. I'm too desperate to bring my memory back. Puno ng pagsusumamo ang tinig ng kanyang mister, ngunit hindi naibsan ang inis ng babae. Hay naku, bahala ka na nga dyan. Bago pa makaimik si Ashton, ay mabilis nang tumalikod si Emmy palayo sa kanya. Emmy, ilang ulit pa niyang narinig ang pagtawag ng kanyang mister, ngunit hindi niya ito tinapunan ng tingin. Nagpupuyos ang damdamin niyang pumasok sa loob ng House of Bloomtrint. Ngunit natigil siya nang makarating siya sa malawak na sala ng bahay. Mula sa sofa ay prenteng nakaupo si Dark Indigo. Tila naramdaman naman ni Indigo ang kanyang presensya. Nagangat ito ng tingin, at nagtama ang kanilang tingin. Emmy, kaagad itong tumayo. Auntie, Indigo. Pagtatama ng babae sa tinuran nito. Wala itong ngiti. Asawa ako ng tiyuhin mo, kaya ganun ang dapat mong itawag sa akin. Awkward namang napangiti si Indigo. Parang ang awkward naman noon Emmy. Mas matanda pa ako sa tiyahin ko. Mahina namang napabuntong hininga ang babae. Pero iyon ang tama mong gawin. Indigo. Nang hindi umimik ang binata ay muli itong nagsalita. Mula ngayon, sanayin mo nang tawagin akong auntie. Naiiling namang nag-iwas ng tingin si Dark Indigo. Oo nga pala, hindi ko inaasahan ang pagdating mo kanina. Pero thank you kasi natulungan mo akong may kwento kay Ashton ang nangyari noon. Kaagad namang bumaling sa kanya ang binata. Forget it. Maliit na bagay lang naman iyon. At isa pa, hindi ko naman ginawa iyon para kay Uncle Ashton. Hindi naiwasan ni Emmy ang mapakunot noo. Anong ibig mong sabihin? Ginawa ko yun para kay Granddad. Kung hindi niya hiniling na kausapin ko si Uncle, hindi ko kayo susundan sa pinuntahan nyo. Tila naman lumakas ang pintig ng puso ni Emmy. May motibo pa rin si Young Master Lady, tila sirang plak ang nag-echo ang tinig ni Tadeo sa pandinig ni Emmy. Napalunok si Emmy bago siya umimik. Galit ka ba kay Ashton? Nag-aalangang tanong niya. I will admit it, sobra akong galit sa kanya. Kung wala siya, siguradong kasal na sana tayo ngayon. Tila lalong lumakas ang kabog ng dibdib ng babae. Tila sa isang iglap ay umusbong rin ang kanyang pagdududa. Mahal kita Emmy. At wala pa akong minahal na babae na tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Sinsero ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Sobrang bigat sa puso na nakikita kita sa piling ng sarili kong tiyuhin.
Tila maluluha si Indigo kaya naman nag-iwas siya ng tingin. I really hate my uncle. Sana ay hindi na lang siya nabuhay. Mariing turan nito. Kitang-kita rin ang pag-igting ng panga nito. Anong sabi mo? Nang bumaling sa kanya si Indigo, ay mariin siyang tumitig sa lalaki. Gusto mong mamatay ang uncle mo. Kaagad namang umiling si Indigo. Emmy, that's not what I want ka. Naputol ang sasabihin niya nang magsalita si Emmy. Hindi Indigo. Malinaw kong narinig ang sinabi mo. At tila tinakasan ng dugo si Dark Indigo sa sunod na lumabas sa labi ng babaeng kanyang iniibig. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ang nagtangka sa buhay ni Ashton?